Good morning po sa lahat po ng mga fellow teachers po sa DepEd Core. Natutuwa po ako na isa po ako sa naimbitahan para ipakita po sa inyo kung paano po gamitin ang Google Classroom. Sa totoo lang po, napakaraming katulad ko na teachers na gumagawa rin po ng tutorials about Google Classroom. Kung search lang po sa YouTube, napakarami po. At meron din po siyempre mga mas magagaling po talaga sa akin. Kaya sabi ko kay sir, wala po akong ipagmamalaki. Yung talagang skills ko lang po and knowledge about Google Classroom. And salamat sir, wala po kay Facebook Mark. Nanapin po pa procedure kung paano po gamitin yung Google Classroom. Sir, okay lang po ba yung wala po bang feedback? Okay po yung audio? Okay na po. Okay naman po. Sige po. Start na ako. Ano ba? Yun po, para pakita ko po sa inyo yung magiging overview po ng discussion natin for 2 days. So ito po, makikita nyo po sa inyong screen yung ilan po ito? 8. Yan, 8 parts po. So first tayo sa introduction, then later set up po tayo ng Google Classroom. Included po dyan yung pagsa-sign in hanggang po sa pag-join ng class. At the same time po yung pag-create nyo po ng sarili nyo pong class. Yeah. Then after that, proceed na po tayo doon sa 4 main tabs po ng Google Classroom, which is Stream, People, Classwork, and Grades. Dito po, papakita ko sa inyo at matututo po kayo kung paano po mag-invite ng mga students hanggang sa pagpo-post po ng announcements, then paggawa po ng mga classwork, like assignments, quizzes. So, andyan po lahat yon hanggang sa pag-grade po. Pag-assign po ng scores and pag-export po ng grade sa Excel. Then, yung sunod pong part, communication with parents or guardians. So, hindi lang naman nagtatapos sa pagtapos na po yung grades, hanggang doon na lang po. So, isama rin po natin yung communication with parents. Yan. Yung isa-send po yung pinaka-progress or summary ng bata at the end of the period. So, yun po yung communication. Then, last part po, kung meron po tayong time, by tomorrow, isisingit po natin yung Google Meet. Ito po yung isa sa mga updated, latest feature na integrate ni Google Classroom. Si Google Meet po, sa mga familiar na po, ayan po yung for video conferencing, for video call, ayan po. Para ma-meet niyo po yung mga students niyo virtually. Yeah. Meet and greet lang din po yan, so maganda po siyang feature. Sana po umabot pa tayo dyan. Depende po yan sa inyo. Yan, sasamahan ko po kayo sa pag-create po ng inyong sariling Google Classroom. Okay, start na po ako sa introduction. So, unang tanong po, what is Google Classroom? Ano po ba yung Google Classroom? Hindi ko po alam kasi kung familiar na po kayo sa Google Classroom, pero I assume most of you narinig na po ang Google Classroom kasi na-introduce na po ito ng Educational Technology Unit ng DepEd. Ano po, ni Sir Mark Anthony. So, I assume na lahat po kayo ay familiar na. Iban po siguro meron na rin pong account, na-try na rin po siya. So, dito po yung deeper lang po tutorial pagdating po sa Google Classroom. So, bigay ko po yung definition based po sa source ko from Wikipedia. It is a free web service made, designed, and developed by Google. Then, again, si Google Classroom ay dinesign lang siya para sa mga schools, para sa ating mga teachers and students. The good thing about that is it's free. So, libre po siya magagamit. Kahit gamit lang po natin yung personal account lang po natin, pwede pong gamitin si Google Classroom. And it aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. So, ito po, ang ginagawa po ni Google Classroom is a tool na gagamitin po natin to create, distribute, and grade assignments. So it's like a virtual classroom po talaga, yun nga lang po online. Na pwede ka rin po magbigay ng announcements, ng assignments, then magbigay po ng mga grades. So yun po yung kay Google Classroom. Next po tayo. So, masyado po ba mabilis, Sir Van? Okay lang po yung pacing? Okay lang naman, sir. So, its purpose is to facilitate paperless communication between teachers and students. So, since dun po, we are facing right now a COVID-19 pandemic crisis, hindi po pwede ang face-to-face. Kaya po, isa sa mga nare-recommend na LMS ay yung Google Classroom po.
And that is paperless communication. Hindi po kailangan kayong magkita online, pwede kayong mag-usap. Hindi lang naman po Google Classroom ang nag-offer ng ganyang paperless communication. And other social media rin po, Facebook Messenger, pwede po. Ang disadvantage lang po kasi ng mga social media, pag doon po kayo nag-post ng mga assignments, natatabunan po siya ng mga recent comments and messages. Then bigla na lang pong may mag-chat na estudyante na, Sir, asan po yung, ma'am, asan po yung assignments? Hindi ko po makita kasi kailangan pang i-backgrade ng sobrang haba. So, ang advantage ng Google Classroom, streamline educational workflow, meaning meron siyang stream tab na kung saan dun mo lahat makikita yung announcements mo and your post about your assignments. So, hindi na siya maliligaw, hindi siya magbabackread. So, ganoon po kasimple, organize po yung Google Classroom. Okay. Konting history lang po tayo. Ayan, konting trivia na rin. Kailan ba nag-start ang Google Classroom? So, way back 2014, it was released and available only for G Suite for Education. So, by that time, 2014, so 6 years ago, nag-start na po ang Google Classroom. So, wala pa pong COVID na ganitong situation. Looking forward na po for future yung Google. Then, by 2017 lang po, in-open yung personal Google users. Meaning to say, although you are using personal account, pwedeng-pwede na pong gamitin sa Google Classroom. From then, 2017 to 2020, dinevelop pa ni Google Classroom yung kanyang platform. Included, integrated lahat ng Google applications. And yung isa nga sa mga most updated ay yung Google Meet. So, yan po. 2020 na po, in-integrate. Ngayon lang po sinama si Google Meet. And good thing, kasi as promised, ang Google Meet kasi, before sa domain lang siya available sa mga G Suite. Ngayon, pwede na rin siyang or applicable na rin siya sa mga personal na meron tayo ngayon. So, yan po. Okay. Ito pa yung isa sa mga mahalagang tanong. Why Google Classroom? Bakit ba kailangang aralin ko si Google Classroom? Worth it bang aralin ko yan? Worth it ba yung 3 hours ko na iupo at makinig para lang pakinggan yang si Google Classroom? Ano ba ang maitutulong sa akin yan sa pagtuturo? O magagamit ko ba yan sa pagtuturo ko? Okay. So yun yung mga tanong na kailangan natin sagutin bago tayo magsimula. Let me share my experience about Google Classroom para masagot yung tanong natin. Way back, late 2018, na-discover ko na si Google Classroom. By that time, nasa 4th quarter na. So excited akong gamitin siya, kaya by the opening or start of the school year 2019-2020 ay ginamit ko na po siya. So yun. Dalawang school po yung pinapasukan ko that time, private and public. So sa private, nung ginamit ko sa Google Classroom, napaka-smooth po kasi available naman yung mga resources. Meron silang gadgets, smartphone, laptop, then meron din silang internet connection. Kahit walang wifi yung school, they have their own mobile data. So, nung first day na inintroduce ko sa Google Classroom, orientation lang sa umpisa kung paano mag-join, then paano magpasa ng assignments, then nung nag-gets na nila lahat, sa umpisa, syempre, nalilito sila kasi bago yung technology na yan para sa kanila. Then, siguro mga 1 week lang in transition, they get used to it kung paano makisabay doon sa Google Classroom. Then, naging siyang extension ng classroom ko. By that time kasi, meron naman tayong physical, di ba? So, kung meron lang akong announcement na hindi ako makakapasok, ayan, bigay lang ako ng iiwan lang ako ng gagawin ko, then alam nila, mag-notify niya sa cellphone nila, then continue kahit hindi ako makapasok due to emergency meetings, departmental meetings, ayan. Part-time lang kasi ako doon sa private school na yun. Kaya, still, kahit hindi ako makapasok, tuloy pa rin yung klase ko doon. And screenshot ko lang yun, forward yung supervisor ko, Sir, absent po ako pero nag-iwan po ako ng gagawin. So, magandang tulong or laking tulong ni Google Classroom sa akin as extension nung classroom ko. So, yun yung isa sa mga advantages ng Google Classroom. And, naalala ko nakapag-online class din ako, nakapag-online examination. So, yung unit test namin, sinubukan ko lang, mag-online kami, nag-set kami ng time kung kailan sila pwede. Then, sa time, pinost ko yung exam ko online. And good thing, ayun. So, tamad kasi ako mag-check sa totoo lang ng mga exams. Isa-isahin ko yung mga yan. And ang good thing about Google Classroom, integrated with Google Forms, pagka-create ko ng quiz, ng exam,
Then, pagkasagot nila, andun na yung scores. I-record ko na lang yung mga scores. So, ganun kadali gamitin si Google Classroom. Yung sa isang part naman, sa public, ginamit ko rin si Google Classroom. Tinaray ko lang din kung ano magiging resulta. Katulad natin, mga public teachers, expect na natin, syempre, yung Google Classroom, hindi siya maging appropriate sa public. Number one reason is yung resources. Buti na lang, ICT teacher ako, meron akong ComLab, napapagamit ko yung mga estudyante ko ng computers. Kaya na-access nila yung Google Classroom nila nung tinuruan ko sila. Then, every time na meron akong meeting, or may pinapagawa sa akin ng principal ko, papa-open ko lang yung Google Classroom, naka-ready na doon yung mga lessons nila. Then, may mga task na kahit iwanan ko sila ng isang oras, walang problema. Kasi sabihin ko lang, open your Google Classroom, then meron ako announcement, pakibasa. So, nagiging para assistant ko ngayon si Google Classroom as extension ng classroom ko. So, yun ang ginagawa ko nung nasa public ako. So, yun yung tulong sa akin ng Google Classroom. Yun nga lang, advantage, sabi ko na sa, ang disadvantage and limitations ng Google Classroom, since online siya, outside ng classroom ko, nung sa public, kahit mag-assign ako na mag-assign ng assignment at kahit ma-notify sila, kung hindi naman sila online, baliwala. Useless si Google Classroom. Kaya nung sinabi ko, nag-post ako ng assignment, di nyo naman nabasa. Kahit sila may mga cellphone, wala naman silang data. Yung iba naman walang cellphone. Katunayan, nag-rent pa sila ng PisoNet, if you're aware of PisoNet, and yung mga computer shop na rental per hour. So yun yung means nila or resources nila para lang makapag-online. So, hindi siya applicable talaga sa mga public na limited ang resources. That's why, na-under to ng online teaching. Kung gusto mo talaga mag-focus sa online, ito yung isa sa mga suggested applications or platform. So, yan. So, hopefully, nasagot ko yung kung bakit. Kasi para sa akin, lalo ngayong pandemic, isa ang option ng Google Classroom para maging tool mo sa online teaching. Ayan. And take note guys, gusto ko lang din hindi ko naman pinupush, di ako promoter ng Google Classroom. Gusto ko lang din ipaliwanag, linawin na yung tayong mga teachers, ang daming mga options na tawag doon na pinapakilala sa atin, di ba? Ang daming mga options, may Google Classroom, may mga ebook, Kotobi, then meron tayong iba't ibang LMS katulad ng Moodle. So ang dami na ini-introduce sa atin. Ito yung mga options lang natin. Ang bottom line kasi, saan ka ba komportableng gamitin? Ito nga lang sa session natin for today, tatlo yung nakita ko. May Moodle, may Teams, tapos may Google Classroom. Ang dami, hindi naman lahat yon ay gagamitin mo. Kung saan ka komportable at komportable yung bata na gamitin, dun yung magiging choice mo. So kung tingin mo okay sa bata ang Google Classroom at okay din siya ang Google Classroom, nagkasundo kayo, then siguro Google Classroom ang pinaka-the best na tool para sa'yo. So at the end of the day, itong Google Classroom na to, kung sakali mang na-decide mo na Google Classroom, ito yung magiging tutorial para sa'yo. And hopefully sana maging smooth yung transition natin. And later, huwag kayong mag-alala, meron akong isang platform na ginawa para sa mga suggestions and feedback. Okay? Kasi ngayon wala akong marinig para akong sasalita sa hangin. Kasi lahat kayo nakamute. Ayan. See. So that's for the introduction. Yun na po yung introduction ko. Hindi ko na po masyadong hinabaan. Pag ganun-ganun lang po, pero introduction na po yun. Okay. Sir Van, okay lang po ba yung Tagalog ko? Sir Van? Okay lang naman, sir. Okay lang? Okay lang po. Okay lang po. Salamat po sa feedback. So, yan po. Doon na po tayo sa second part. Ayan po, setting up Google Classroom. Ito na po yung exciting. Tapos na po tayo sa boring part ng introduction. Dito po sa mula Roman numeral number 2 hanggang 8 po ay kasama ko po kayong gagawa. Okay, as advised by Sir Van, ayan, magiging parang workshop to. So, make sure i-ready po yung mga materials. Kung meron po kayong mga laptop dyan, pa-ready na lang din po kasi mamaya po, mag-set up po tayo ng inyong Google Classroom. Sir Van, hindi pa po ng time para po basta sa preparation ng materials? Sir Van? Sir Van? Come again, sir?
Sir Brian, kailan pa ba ng time ng mga fellow teachers, educators natin para makapag-prepare ng laptop or computer para masundan nila yung Google Classroom? Ano natin? Expected, sir. Prepared po sila ngayon para Okay, sa sir. workshop. Buti naman po. Okay, thank you po, sir. Pwede po tayo magsimula since lahat naman po ay prepared na. Okay. Dun sa mga magkakaroon po ng problema, ayan. Sir, Po. Sir Kevin, Yes po. ito pong ginagamit namin ngayon na laptop, ito na po gagamitin namin for the setting up. Kasi dito kami nakalagin sa laptop right now. Okay po. Sige po, i-switch tab na lang po. Can we use? Hindi naman ata. Mahirap. Mahirap ata. Mahirap po yung sa switch Sige, tab. sige. Pero okay, maganda. Kung ganun po, meron pong isang laptop lang, bigyan ko po kayo ng time para po makapag-set. Demonstrate ko po, then gawin niyo po. Para po ano. Okay lang po yun. Mas okay po yun. Okay. Okay, demonstrate Thank you po. Tapos, bigyan ko kayo ng time para magawa niyo po yung steps or yung task. Okay na po? Sige po. Noted, sir. Noted. Okay, sige. Doon tayo sa bago. Okay. Ayan po. Lahat po, paki-open naman po yung browser. Make sure po Chrome, Google Chrome po, yung i-open mo. Wag po yung Internet Explorer, baka po hindi gumana eh. Okay. So, bigyan ko po kayo ng mga 1 minute po para po makapag-open po kayo ng Chrome or Google browser. Pwede po mag-feedback kung okay na po para alam ko kung magko-continue na po ako. Okay na po. Okay na po. Hindi po. Okay na ako, sir. Okay na po. Okay na. Thank you. Okay. Ngayon po, dun sa pinaka-homepage po ng Google, may makikita po kayo dito sa upper right corner. Dito po, malalaman niyo po kung kayo po ay naka-sign in o hindi. Kung kayo po ay hindi pa naka-sign in, ito po yung makikita nyo. Sign in. Pero kung kayo po ay naka-sign in na, ganito po yung makikita ninyo. Ayan, meron pong account nyo. So, doon muna tayo sa hindi pa po naka-sign in sa Google Classroom. Yung ito po yung nakikitang sign in. Para po sa mga hindi pa po nakakapag-sign in, click lang po yung sign in. Pagkatapos po, type nyo lang po yung email and password nyo po. Okay? Sige po, pwede na po kayo mag-switch ng screen, then pakilogin po yung mga hindi pa po nakakapag-sign in. Samahan ko po kayo sa Hello po, sir. Yes po. Hello. Yes po. Personal email po ba gagamitin or as is na tong DepEd email, sir? Good question po. Good question po. Mas maganda po na personal account po yung gamitin po muna natin. Kasi may mga issues po pagdating po sa DepEd. Kaya po para mas maging okay po, smooth po yung flow, pwede po lahat po gamitin po yung personal account. Bali, pwede po mag-switch din dito ng personal email dito sa laptop na mismong ginagamit sa Meet natin, sir. Naka-sign in po ba yung sa DepEd account po? Opo, ito po, dito po yung ginagamit namin ngayon sa natin ngayon sa Google Meet po. Sige po. Hindi po ba pwede? Hindi pwede. Ma'am Aimee from SDO Benguet, no? Pwede nyo namang i-add account na lang yan because if you're going to log out to your DepEd email account, you're connected to this Kaya nga po, sir. Opo. Add account na lang po kayo, ma'am. Add account na lang po. Account na lang. Yes. Hindi po pwede sa cellphone. Sa cellphone, sir, hindi po pwede. Pwede. Kayo, kung gusto nyo Sa mobile. Mahirap. Pwede din. pindutan, Ayan po sa screen po yung para Sige, po sa try account. mo. Incognito mode, Opo, ma'am. opo. Try yun. Sige, pag-add Tapos account na lang. open. Oo, ma'am. Ma'am Amy, incognito na lang, ma'am, para maka-simultaneous kayo, ma'am. Kasi Sir? baka pag nag-add account kayo, baka ma-DC kayo, ma'am, sa Google Meet. Mhm. Saan din? Isa lang Incognito na lang laptop ko po. dito, sir. Laptop ko Yes, in- ma'am. Incognito mode, ma'am. Apo. Paki-press po, ma'am, yung control, CTRL, plus shift. Sa chat na lang, ma'am, sa chat. Control.
Ayan po, nasa screen din po Sige yung, po. yung incognito window po. Just in case po. Apo, yan pala sir, thank you. Welcome po. Hello, sir. Yes po. Sir, yung sa akin po kasi hindi daw siya JavaScript turn on. Paano gagawin ko? JavaScript, ano pong gamit yung browser po? Ano po? Google? Chrome po. Po? The browser you're using doesn't support JavaScript or has JavaScript turned off. Sabi naman po. Survive! Need help. Technical assistant. I-turn on nyo lang, sir. Yes nyo lang yung JavaScript. Saan ko po makikita yun, sir? Pwede ko ba i-click itong link na learn more para makita ko? Saka, sir, ng settings ng inyong browser. Settings, click more, at the bottom, click advanced. Sige po. Nabasa ko na, sir. Ako na lang po gagawin. Okay. Thank you, Sir Van. Let me know po kung lahat po nakapag-sign in na po with your personal account. Wait pa po sir, hindi pa sa akin. Sige po, take your time Still lang po. trying. Gamitin ko po yung hashtag ng Vival. We learn as one po. Sige po, antayan po tayo. Tapos po lahat po tayo sabay-sabay. Then, after 2 minutes po, start na po tayo dun sa next step po. Miss Amy, kayo po yun, no? Yung... Ano? Next po tayo, next step po para po dun sa mga tapos na, habang yung iba po ay nagsasign in po. Madali naman po itong step na to. Punta lang po kayo sa classroom.google.com. Yan po. Punta lang po sa classroom.google.com. Since nakapag-sign na po tayo, diretso na po tayo doon sa mismong interface or homepage ng Google Classroom. Punta lang po sa classroom.google.com. Dito po, kung lumabas po yung mismong link, click lang po natin yung mismong Google Classroom link. Then, ito na po yung pinaka-homepage ng Google Classroom. May dalawa pala akong account dito. Sample and class 1. Let me know po kung nandun na po kayo sa pinaka-homepage po ng Google Classroom. Okay na Yes, po. sir.
Homepage Okay. na po kami. Ay, ako lang pala. Ako lang. Mabilis ang internet connection mo, sir, ha? Pinapala po. Medyo, medyo slow siya yung iba, Char. Sige po, antayin po natin yung iba para po sabay-sabay po tayo. Mabilis lang naman po to. Give feedback lang po kung sakaling tapos na po. Katulad po ni Sir Jonathan. Ayan po, para alam ko po na we are 35 eh. Ayan po. Hindi ko po alam kung sino po yung mga participants lang po. Yung iba po kasi observers po ata. Let me know po kung okay na. Gan na po, okay. Homepage na po. Ayan, nag-chat pala sila. Okay. Next step po. Ito na po yung plus sign. Katabi po doon ng picture nyo, meron po diyang plus sign. I-click nyo lang po yan. Then meron po kayong dalawang options na makikita. Join class and create class. Ulitin ko po, doon po sa upper right corner, may makikita po kayong plus sign. Click nyo lang po yan, then meron po kayong dalawang option. Join and create class. Habang inaantay ka po yung iba, explain ko lang po kung ano po yung join and create class. So, self-explanatory naman po siya. Pag sinabi pong join class, meron pong existing class na kailangan nyo pong mag-join as student po kayo or enrollee. So, yun po yung may mga nakapag-establish na ng class, then mag-join na lang po kayo as a student. Pag create class naman po, yan po yung para sa atin, na kung saan tayo po yung mag-create, gagawa ng sarili nating classroom, then mag-i-invite po tayo ng mga students. For now, ang pipiliin po natin ay join class. Bakit po join class? Pa-experience ko lang po sa inyo saglit kung ano po yung feeling ng student po or kakapasok po ng Google Classroom as student or enrollee po. Okay, para makita niyo po yung workarounds, paano po yung perspective ng bata pag nag-join po ng Google Classroom or ng Classroom po. Okay. So, click lang po natin yung join class, then hihingi po yan ng class code. Sir, saan namin kukuhanin yung class code? So, ang pagkukuha ng class code natin, doon mismo sa gumawa ng Google Classroom. For this, since ako yung magiging teacher nyo, so ako yung magbibigay ng class code, then kayo muna yung magiging estudyante ka. Okay? So, pakita ko lang yung class code, then dito nyo ilalagay mismo yung class code. Okay? Open ko lang yung ginawa kong Google Classroom para sa inyo. So, ito yung ginawa ko. Then, ito po yung mismong code. Pakicopy na lang po. M F E A D O join. Yan po. Ayan po, may nag-post Sir, po bakit sa... invalid? Yes po. Invalid code sa akin, sir. Sir Kevin's Google Classroom. Po. Invalid po. Yan na siya. Tama naman, naka-join na ako. Baka DepEd email, iyan. May effect. Ay, oo, dapat email gamit ko, sir. Sorry. Restrictions ya. Di Google admin. Ayun, may nagdan na po. Si Sir Julio. Ako po, naka-join na din. Thank you po. Ma'am Althea, dan na rin po. Sir Johnny, ayan. Dan na rin daw po. Sir Van, ilan po yung i-expect kong student or participant po? Based sir sa dun sa invitation kahapon, 32. 32 po. Yes po. Yung Present yung na mag-join class yung para ng other, monitor. yung ibang nandito is kasama sa team man sa
training team. Pero Okay, ito sige. pa yung na-identify. Kasi sir, ito po yung mga list ko. Gusto ko lang din malaman kung kumpleto na. Ayan po, ito yung mga estudyante ko po. Uy, meron tayo. Akala ko Yes meron po. ako pangalan. Ayan. DepEd Baguio. Kimi nag-join pa po? Or okay na po lahat? May maingay daw na ba? May background pala. Okay, noted po. Ayan, habang nag-aantay pa po ko nung iba, so pakita ko po sa inyo yung list of students ko, which kayo po na nag-join po sa classroom ko. So welcome po sa classroom ko. Ayan po yung mga estudyante ko. Paliwanag ko lang po na, yan nakikita niyo po, yan po yung mga tawag po doon, first name and last name po na ginamit niyo sa classroom. Gusto ko lang po i-emphasize na huwag niyo pong kalimutang i-remind yung mga estudyante niyo na once na nag-login sila or nag-invite niyo sa Google Classroom, yung email dapat nilang gagamitin and profile picture ay decent na pang classroom talaga. Bigyan ko sa inyo ng example. Meron ako ditong estudyante from grade 10, batch 2. Ito yung last year kong gamit. Pakita ko lang sa inyo yung mga estudyante ko. Ito, unang-una pa man din siya, VEG Main 99. So, hindi ko alam kung sinong estudyante ito na VEG Main 99 to. Then yung picture niya, ang labo din, hindi ko alam kung sinong estudyante ito. Kaya make sure lang po na pag meron po yung estudyante na personalize yung email na malayo sa pangalan niya, pwede niyo po siyang i-remove. Yan, click niyo lang po yan. Ay, sorry. Click niyo lang po to. Then, pwede po natin siyang i-remove. Once na-remove po siya, hindi na po siya totally tanggal na po sa klase natin. Gamit lang po siya or create lang po siya ng account or change na lang po yung name niya para maging decent, proper po para sa Google Classroom natin. Pagdating po kasi ng recording, pag nag-record po kayo ng grades, mahihirapan po kayong identify yung bata. So ito po yung mga na-encounter kong issues, problema pagdating po sa Google Classroom. Meron pong isa dito yung iba po sumunod naman po sa akin. So change naman nila yung pangalan nila. Asan dito yung, si Monster Killer, medyo pasaway hindi po talaga nagpalit ng pangalan. So ginagawa ko, talagang tinatanong ko kung sino itong Monster Killer. Bisan inaasar ko, ino-hold ko yung, although meron naman siyang grade, ino-hold ko lang. So pasaway Estudyante ko yan sa CSS grade. Ayan po. So yun lang po, paki-take note lang din po. Pag kayo po mag-invite ng students, don't forget to remind them na use decent name and pictures po. Ito po, si Renby. Ayan, tulad po niyan. Hindi po siya kompleto. Renby lang po yung dala ko, Renby. Pero since ito naman po ay for demonstration, pinaalala ko lang po. Ayan, tulad po nito, mga kompleto po. Celso Paguel Jr., ayan, si Ma'am Althea Ramos. Ayan po. Ito pong V4NN, yan, dito po kilala yan. Nahihirapan po kaya identify yan. Kayo ba yan? Okay. Okay. Parang may code yun, sir. VAN. Okay. Thank you, sir. Pasaway si sir. Walang last name. Okay na po. So, yan na po. Welcome po sa classroom ko po ulit. Then, mapapansin nyo po sa stream tab po, pakita ko lang po yung difference ng interface ko as teacher and interface po ng student na meron po kayo ngayon. Para nalaman nyo po ano po yung pagkakaiba ng dalawang platform na yan. Iba kasi yung view ng student, iba yung nakikita natin sa teacher. Diyan ako nahirapan ng umpisa kasi akala ko, kung ano yung nakikita ko, yung nakikita rin ng mga estudyante. Pero magkaiba pala yon. Umpisa natin sa stream tab. Sa stream tab, ano ba yung pinagkaiba? Pansin nyo agad, meron ako ditong class code. Sa inyo, wala. Tama po ba? Kita yung codes. Ayan. Tama, sir. Ayan, sige, wala po. Tama po. So ito po yung, yan, thank you po. So yan, so wala pong class code. As teacher, siya lang po yung merong capability mag-present ng class code. At the same time, akali po na marami pong nag-join ng class mo na hindi mo naman, senior ng ibang estudyante, tapos meron kang hindi mo naman estudyante pero nag-join, you can reset the class code para po wala nang makapasok. Okay? So, ito po, click nyo lang po yan, then reset. Ulitin ko lang ulit po, kung masyado pong mabilis. Punta lang po kayo sa settings. Yes, ito po yung view ko as teacher. So, settings lang po. Then, since recorded naman po, mababalikan naman to. Then, punta po sa general, class code, you can reset. Just in case lang po na gusto nyong baguhin yung class code or you can
totally disabled kung fixed na po yung mga estudyante para wala na po talagang makapasok. Kasi pwede po nilang i-share yan. Nangyari po yan sa akin, nag-demonstrate po ako ng Google Classroom. May nag-join po kasi nakita niyo po sa presentation ko, hindi ko nabago yung code. Nag-join siya, hindi ko kilala, yung pala viewer ko sa YouTube. So, nagkamustahan lang po kami doon. So, yan. So, make sure po na may change po yan ng disable. Okay? Yun po yung isa sa mga difference. Next po, sa stream tab po, mamaya pag-usapan natin isa pang difference. Yun po yung sa posting, mamaya po, sa mga notifications. Next po, sa classwork naman po, kitang-kita naman po na teacher lang po yung may capability mag-create ng alin man sa mga sumusunod, assignment, quiz, questions, materials, and repost. Pero the rest, makikita nyo po. Instead of create, may makikita po kayo dyang view assignment. Tama po ba? Or classwork? Ano po yung nakikita nyo? Your work. View View your work. your work. Oh, okay po. Your So, work. view your work. Ayan po yung nakikita ng estudyante. Ako po, sa akin po, create. Then, the rest ay pareho na po. Tama, nakikita niyo po yung preliminary activity, then yung mga listed below po, then yung resources. So, kung ano po yung nakapresent dito, makikita rin po ng bata. Kung ano po yung pagkakaayos, parehong-pareho lang din po. Tama po? Yung arrangement po Okay. nung topics arrangement, okay po. Tama, sir. Next po. Okay, thank you. Next po, doon po naman sa People tab. Sa People tab naman po, ayan, halos pareho lang din po yung makikita, teachers and classmates. Teachers and classmates. Yeah. Then, ang meron lang sa teacher ay yung actions. Yung ginawa po kanina. Pwede po kasi tayo, per student, pwede tayo mag-select ng student. We can email, remove, or mute. So, kung mag-mute po tayo, ito po yung magiging bili tayo ng halimbawa, Servan yung tropa ko dito. Halimbawa, maligali. Servan. So, pwede ko siya mag-mute. Then, ito yung makikita kong notification. Pag-mute po kasi, pwede pa rin siya mag-submit ng work, pero hindi niya makikita or hindi makikita ng ibang estudyante na nagpapasa siya. Then, can't reply to classmates' work. Then, can't comment or post. Totally mute siya. Doon sa Google Classroom. Mag-i-assist siya pero wala siyang capability mag-comment or mag-post. The same time, para siyang invisible niya. Ayan. Na hindi nakikita na nagsasubmit pala siya. Ayan. So, yun yung mute function po. Next tayo. And last po, ito po yung wala kayong tab as student. Yung grades tab po. Ito po yung grades tab. Dito po makikita lahat ng grades niyo po. Since meron na po akong inassign ng mga classwork, makikita niyo po dito kung ano po yung magiging grades nila. Since ito po ay for demonstration lang, wala po nakalagay dyan na kahit anong score po or item or total score. Kasi lahat po yan ay ungraded. It's only for demonstration. Just to see kung ano po yung experience as a student. Okay po. Ngayon po, start na po tayo. Sana po wala na pong medyo queries dyan na chinek po agad. Nakikita niyo, punta po kayo sa classwork. Then, sa preliminary activity po, click niyo po yung una, yung tanong ko lang. Ito po ay question. Question po yan na kung saan, na meron lang po akong tanong para sa inyo, pakisagot na lang po. Ayan. Bigyan ko po kayo ng 2 minutes para po magsagot. Sa buong katapatan, naligo ka na ba? Hindi pa. Tatuan lang po. Ayan. Meron na po Oo, nakalagay dyan. kahapon. Kapatan po. Tama. Bawal po magsinungaling. Wala namang problema. Third in na po. Real time po yan, ha? Real time po yan. Ayan po, nakikita nyo, real time na po. Meron na po tayong turn in na 10. Meron pa tayong 10 inaantay. Real time po. Ayan po, ginawa ko po yan sa mga estudyante ko. Nag-post lang ako ng motivational question. Mamaya papakita ko po sa inyo. Real time po, nakakonect sila sa internet. Ibig na mag-throw ako ng question sa kanila, anong nangyari, gamit nila yung cellphone nila, nagsasagot sila. Tulad po ng ginagawa natin ngayon. So, although kaharap ko sila, na nangingiting-ngiting sila, yun, nagsasagot po sila. Okay, pakita ko po yung example. Ito lang po yung papakita ko. Meron
Ay, tatlong inaantay. Special tatlo. Sir Kevin, if I may, Yes po. since based from yung number of turned in and assigned, ang total pa lang ng na participants is 20. And we are expecting 30, at least 30 sana. And yung mga kasamaan po natin sa other divisions, especially yung medyo nakaka-gets, Opo. paki-help po yung inyong mga kasama sa inyong mga kadibisyonan para maka-join po sila. Para lahat po tayo follow po dun sa instructions ni Sir Kevin. Thank you. Thank you, sir. Ayan po, di ba? Namamonitor po kung ilang po yung enroll po sa classroom po natin. Isa sa mga feature, di ba? Alam niyo po kung sino yung mga nagsasign in. Kung sino po yung active. So, ayan po. Ito po yung pong real time lang po. So, sakaling lahat po ng mga estudyante nyo ay naka-online. Meron pong dalawa. Sino po kaya yung dalawang yon? Ayan. Okay na po. View questions ko lang po tingnan ko po kung sino po yung mga nagsagot. Ulitin ko po, ang ginawa ko po ay view questions. So doon po sa preliminary activity po, pag-click ko po niyan, mag-expand po yan kung saan makikita po yung details. Andiyan po yung tanong, andito po yung options ko po sa baba. So yan, ito po yung options ko sa baba. Andiyan naman yung numbers, ilan po yung turn in, ilan po yung assign. Turn in po, ito po yung mga nagpasa. Assign po, ito naman po yung mga inaantay ko pa. Nabigyan ko po ng tanong, waiting po magpasa. Sa madaling salita, hindi pa po nagpapasa. Ayan. Ngayon po, pag binili ko po yung questions, lalabas po. Ayan. Kung sino po yung mga sumagot ng oo, hindi, pero kahapon at hindi sigurado. Halimbawa po muna, hindi ko po siya kilala. Ayan, si Ma'am Aglit po. Ayan, sumagot po siya ng hindi. Ayan, sa totoo pong buhay, kung yan po ilalagyan natin ng grades, halimbawa, yan po ay 10 points para sa mga naligo. Ayan. I-update lang po natin yan. Magkakaroon na po siya ng value. Yung sa ating pointing system. Ayan, halimbawa, kung ito po ay graded recitation, ayan po, pwede po kayo magbigay ng grades. Lagay nyo lang po dyan, since hindi po siya naligo, pero totoo po ang kanyang sinabi, bigyan po natin ng 10 points for honesty. Ayan po, meron na po siyang 10 points. So, ganun lang po kasimple yung pagbibigay po ng points pagdating po sa recitation. Real time po, nakikita po ng bata yan. Then you can add private comments just in case you want to give positive and honest feedback doon sa sinagot niya. So, good job for your honesty. Also, ayan po. So, pwede po siyang spelling. And good job for honesty. Ito po yung feedback na pwede na ibigay. So, ito po yung tinitake for granted ng iba, pero ito po yung mahalaga kasi para sa mga estudyante. Once na nagbigay ka, although matrabaho po para sa mga teachers na magbigay ng feedback, pero trabaho po talaga natin yan na kahit sabihin po natin na hindi maganda, meron po tayong honest feedback. So, for improvement ng bata. Once okay na po, natuwa po tayo, pwede po tayong i-send. Ayan po. Then, ito po, mag-return na lang po ako. So, pag ni-return ko po siya, meaning mag-send back po yung binigay kong private comment sa kanya, return ko lang. Ayan. Tanong ko lang po kay Ma'am Aglit kung na-receive niya po yung kanyang score. Ayan. Kung hindi po makakapagsalita, antay po ako sa chatroom. Sir, meron na po. Na-check Okay ko na. po. Na-receive niyo po yung private comment na po. Yes, sir. Thank you po. Apo. So, yan. Thank So, you ganyan lang po. Yan, thank you. Yan po ay katuwaan lang po natin kasi ayoko na po masyadong seryoso. Maganda po ako maglagay ng seryosong tanong po dyan. Share ko lang po yung binigay kong classwork sa mga estudyante ko doon sa private. Yung nag-online po kami. So, click lang natin to. Classes, Sabado. Ito po. Senior high school po to, itong mga estudyante ko. Classwork. Ito po yung patunay na talagang ginagamit ko po yung Google Classroom for 1 school year. Asan ba yan? Ito po.
Ito po yung tanong na sinend ko sa kanila, geo questions po natin. Ito po yung real time. As in, pinost ko po yung tanong, then nagsagot po sila sa cellphone nila. So, sa akin, kakaibang feeling po kasi yun eh. Yung tipong nakikita ko yung mga estudyante ko pag dati pinapagalitan pag ang daming gamit na cellphone. Ngayon, natutuwa ko lahat sila nagsa-cellphone pero nag-participate at kuwang-kuwang mo yung 100% participation and cooperation ng mga bata. So yan. So ang tanong ko lang dyan, mahilig ka ba magbasa? Ano ang dahilan mo? Bakit ka nagbabasa? So ang mga sagot ng mga estudyante, ito po. Basa lang po ako ng ilan. Sa mga ayan, bigyan ko po ng 10 points. Kasi generous po ako sa pagbibigay ng grades. Once na okay po yung nag-feedback sila, nagbigay sila ng comment, okay na po. Ito, may makikita mo po, done late. Hindi po nakasagot sa oras. Ito po, meron siya, Art Jude, hindi po, dahil mas okay sa akin nakikita kaysa sa binabasa. Nakakaranas akong magbasa pero hindi ko siya kinakahiligan. Para sa akin, mababa ang aking imagination pagdating sa pagbasa. So dito po makikita nyo yung insight ng bata. Diba? Kasi nahihiya sila mag-recite orally, may ganun pong bata. Mas gusto po nila, nagtatype lang, mababasa. Pero hindi ko po sinabi sa kanila nung umpisa na babasahin to sa harap. Okay? So sinabi ko lang po na, sige, walang makakabasa niyan, ako lang. So sabihin niyo lang yung gusto nyong sabihin. So for 5 minutes, nagtatype lang po sila, total silence. Then after that, nakikita po kung sino po yung mga nagtuturning, nagpapasa, then basa po ako ng isa. Okay, Paulo Alami, lalaki naman po. Ako po ay mahilig magbasa, lalo na po at may interest ako sa libro at teksto. Ako po ay mahilig magbasa dahil ito ay nakakatulong sa akin upang maragdagan ang aking kalaman mula sa ideya o bokabularyo na ako ay pamilyar at magkaroon ako ng tsansa upang malaman ito, mga bagay na ito. So ito yung mga responses, authentic response ng mga estudyante na nakakatuwa kasi nagbato ka lang ng isang questions pero ang dami mong nakikitang insights. At doon ka na pwede mag-start ng discussion mo pagdating sa pagbasa. So last na po tayo. So bilang isang mag-aaral, ako po ay mahilig magbasa. So dito hindi ko na po siya tatapusin. Makita niyo lang po dito, kung babasahin niyo po siya isa-isa, malalaman niyo po kung sino yung mga estudyanteng mahilig magbasa at sino hindi mahilig magbasa. Tapos makikita niyo kung ano yung mga dahilan nila, kung bakit sila hindi nagbabasa at bakit sila nagbabasa. So ito lang yung mga trigger questions, isang tool na pwede po natin gamitin just to encourage students' participation. So ito po yung powerful po yan, nasa inyo kung paano po siya gagamitin. Mamaya po, papakita ko kung paano po mag-create ng questions. Balik po tayo. Punta po ulit kayo sa classwork. Then, pakisagutan naman po yung pangalawa. Survey lang po. Yan. Ito medyo mahaba-haba lang po to pero sana po ay masundan nyo. Basahin lang po yung panuto, then pwede nyo pong i-click yung Google Classroom survey para po sagot po kayo. Yan, may dalawa na po nag-turn in, ang bilis po. So, may isa po akong graded. Ito po, lumabas po, graded. Meaning po, nag-gradean ko po siya. So, dito po, para sa atin na mamonitor din natin, kung sino yung mga batang hindi nakapagpasa na, at hindi pa natin na-checkan. So, yung 18, hindi ko pa siya na-checkan. Ang tamad ni teacher, diba? Isa lang yung chinekan. Sige po. Bigyan ko po kayo ng oras para po makapagsagot ng Google Classroom. Ako po yung mismong gumawa niyan. Para meron po akong background about po sa mga audience ko. Okay? Sa mga pamilyar na po sa Google Classroom, ayan po. Alam niyo na po kung ano po yung tinitingnan ko mismo. Meron na po akong 5 responses. Check po natin kung tama po doon sa... Dito, dalawa lang turn. Ay, yung 8 na. I-update ko pala siya. Take your time lang po sa pagsasagot. Survey question lang po yan. Survey form po pala. All around. Sino po kaya yung all around? (31 to 40). Po. Meron po akong kaedad dito.
Yung kaedad ko. 4 ang kaedad ko. Nasa age range ko. Pero mostly 31 to 40. Laptop, smartphone, PC desktop, none. Okay, mukhang okay na po sa 18. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nag-respond. Ayan po. Alam ko po na sanay po tayo magsagot ng mga survey forms dahil po sandamakmak na survey form ang binababa from division office para lang po sagutan natin. Which is kailangan nila yung data. At naiintindihan naman po natin. Okay, kung hindi ka nga lang online, yun, medyo i-call up tayo ng mga head teachers natin. Okay po. Title school lahat naman po ay public. So, okay naman po. Expected naman po yan. So, expect ko po, akala ko marami. Pero nung sabi ni Sir 30, medyo nakahina ako ng konti. Kaya hindi ko na po tinanggal yan. Position po, lahat po ay teacher. Meron po tayong 12 ang teacher. Meron po tayong 5 na non-teaching. Nomad. Meron pong isa. Naku, sino kaya yun? Next po tayo, sa grade level po, mostly po ay nagtuturo sa elementary. Okay po. So po, meron po tayong 5 sa junior high. Then, meron pong isa sa SDO at meron pong isa sa all around. Division office po ay meron din pong isa. Senior high school, meron po pala tayo taga senior high school, 2 po. Okay. So, commonly po, meron po tayong 6, 5. Ayan. Majority po ay junior and senior high school. Elementary and junior high. Sunod po, ayan, sa lalaki po, 10. Ayan, marami po tayong mga lalaki. Next po, ito po ang babae, unisex. Ayan, may isa po. May unisex po tayo. Hello po. Uy, may nagsagot na, 2. Sa age naman po, gusto ko lang din po malaman yung age, kung sino po yung, ano po yung age range ng kausap ko po. Mostly po ay 31 to 40. Ayan, sa mga mas nakakatanda po sa akin. So, kailangan po siguro ako mag-book. Ayan. Then, may mga ka-age range din po ako dito. I am 27 years old. Ayan, para po sa mga data ng edad ko. 27 lang po ako. Ayan. So, ito po yung range ko. Meron pong 7 na ka-age range. Then, meron pong isa, 60 and above. Isa po. Sir, kung sino ba or ma'am na 60 and above, yan po. Hanga po ako sa dedication niyo po. Still, nag-a-attend po kayo ng webinar at your age. Salido po ako sa mga teacher po talaga na no age limit po pagdating po sa kaalaman. Sabi nga, education must continue. Which devices you have currently used? So mostly po sumagot sa inyo, 15 out of 20 ay laptop po, resources niyo. Okay, meron pong 12 na sumagot. Okay po. Internet, so mostly po sa inyo ay meron. Isa lang po na wala. Okay. Sir, yun, baka po magamit po yung data ko, may isa po tayo na walang internet connection sa bahay. Mahirap po ngayon yan. Lalo po pag work from home. At what level you know about Google Classroom? So meron po dito nasa gitna. So assume ko lang po dito na mostly common na po kayo sa Google Classroom. May iba lang po kayo sigurong hinahanap pa sa Google Classroom. Have you tried using? Ang dami pong sumagot ng no. 70%. Ibig sabihin po, napapanood niyo po siguro yung mga tutorials pero hindi niyo po siya natatry in actual. So, good thing po. Mag-benefit po kayo sa webinar na po. Then, at what level of commitment? Meron po tayong sumagot ng I will try. Ba't ko po tinanong to? Kasi gusto ko po malaman din yung mga participants ko kung ano ba yung commitment level nila. Kasi may iba, after anong oras na ba? O 1 oras na po. Pwede na pong bumitaw yan mga tatamad sa webinar. Bibitaw yan kasi walang interest po Kaya gusto ko makita at what level po. Sana po totoo po to. May nagsagot ng I will do my best, 60%. So, good attitude po yan para po sa bawat webinar. Lagi po dapat commitment level po natin mataas. Kasi hindi po para lang sa atin po. Para po sa mga estudyante po natin. Then, meron po tayong 35% na I will do whatever it is. Ito po yung highest commitment. Ano mangyari kahit wala po akong internet, masira laptop ko, tuloy po ang webinar. Okay, next po tayo. So, okay na po, nagkaroon na po ako ng idea. Bakit po, sir, nagpa-survey ka? Ano pong meron?
So, una dyan, purpose ko is malaman ko lang po yung background para po the next meeting, tomorrow po, meron na po, kung maya-adjust ko po yung presentation ko, appropriate for age and yung sa level po. Then, syempre, yung kaalam niyo po about Google Classroom. Baka naman po masyado ng basic yung sinasabi ko, mabobore naman po kayo masyado. Okay. So, once again, thank you very much for answering the survey. Still open pa rin po yan sa mga gusto para po ma-assist ko mamaya. Then, last preliminary activity po tayo, fan quiz. So, pakiclick lang po yan. Then, yung link po mismo, pakisagutan po. So, natuwa naman po ako na lahat po tayo sabay-sabay. Wala pong nauuna. Nakita ko po dito ay wala pang turn in. So, yan. So, click nyo lang po yung quizzes. Then, try nyo po. So, pag kinilik po natin yan, click po natin. Ito na po yung external link. Ito na po ay hindi na po kasama sa Google Classroom. Ito po ay, since hyperlink po siya, link lang naman, outside na po siya ng Google Classroom. Pero still, pwede nyo pa rin siyang integrate for example. Just in case gusto nyo po ng gamified quiz. So, napaka-boring naman po kung Google Docs o kaya puro Google Forms na lang po yung gagamitin natin. So, marami naman po dyan tool na pwede pong gamitin natin. Kasi na po dyan yung quizzes. So, you can play the 10-item quiz, then let me know kung kamusta po yung experience. Okay. Yung iba po dyan, familiar na po sa quizzes kasi po sa DepEd Commons, yan po yung common na gamified quiz po. Once you're done po, mark as done na lang po pag tapos na po kayo sa quizzes. Malalaman ko po dyan kung sino po yung mga mahilig sa telenovela, mga palabas sa TV, nakababad po. Sa mga hindi po masyadong pamilyar, ayan, sila yung mga pang-international. Mga Netflix na ang level po ng mga. Okay, may dalawa na po tayong turn in. May isa pala akong account dito. Markas na natin. Markas done lang po, then click lang po yan. Okay lang po kahit wala pong attachment kasi yan po ay link lang naman. Time check, 10:11. Okay. Para sa mga nahihirapan especially sa pag-connect sa mga links or kasi dahil sa internet. Okay, sir. Paano lang? Pwede naman nilang i-try later. Later, sir, pwede naman po. Kasi kalaban talaga pag mga ganitong online sessions talaga internet connection. Okay, kasi okay. parehas yung speed. Noted po. Okay, sige po. Thank you, Sir Van. So, skip na po natin to. Ayaw naman po siguro masayang oras na kakaantay po dun sa internet speed. So, explain ko lang po kung bakit po ito yung mga ibinigay ko. Ito po yung mga sample po na pwede yung ibigay sa mga estudyante. Number 1 is questions. Ito po yung binigay ko sa inyo kanina na you can, again, ask one single question. May dalawa pong type niyan eh. Meron pong short answer and yung multiple choice. Yung ginamit po natin ay multiple choice. Okay? Then, ayun po yung experience tulad po nung pinakita ko sa inyo. Next po is yung sa survey lang. Sa survey po, ito naman po yung pag magkakantak po tayo ng mga assessment like summative or formative assessment, pwede rin pong diagnostic
attach nyo lang po si Google form, then sa time, pwede na po kayong mag-conduct ng assessment po. So, ganyan lang po kasi yung sample natin for assessment. Next po. Ito na po yung ginawa ko dito. You can also include external link. So, ito po yung sa quizzes. Yung ginawa. Marami pong link na pwedeng i-attach po dyan. May Kahoot or anything po na pwede nyo i-attach, website na tingin nyo po makakatulong. Okay? And pwede rin po yung ginawa nyo pong website. Pwede po siyang ilagay sa resources, yung ginawa nyo pong website. Sa Wix po, o kaya gumawa po kayo sa Google Sites. Yan. Pwede nyo po siyang i-integrate. Lagay nyo lang po yung link doon. So po. Yan. Habang nag-aantay po yung ata naglalaro pa, so pakita ko lang po sa inyo yung stream tab. Okay, stream tab na po tayo. So tapos na tayo sa mga classworks. Hopefully na-enjoy nyo po yung 3 sample ko po. Kung papakita ko po sa inyo yung isa pa, yung last na, no need nyo pong i-view to hindi na po kailangan kasi po baka po mahirapan po kayo sa pag-gawa po ng internet connections. Naglagay po ako ng resources or materials. Ito po yung reference ng mga bata. Just in case, meron kayong mga lessons na kailangan ng backup reviewer. So ito yung mga pwede nyo ilagay. So meron ako 3 nilagay dyan. Google Classroom Full Tutorial 2020. Ito na po yung mismong video ko. Meron po ako dyan 8 videos na nilagay. Just in case, hindi ka matatanggalin tong classroom na to, kailangan nyo sa gabi, meron po kayong mabilis-bilis yung internet, pero hindi po panoodin lahat yan. Just in case, magkaroon po kayo ng idea pagdating po sa Google Classroom. Naglagay din po ako dyan ng Kotobi ebook tutorial, just in case nakatin na po kayo ng mga ebook tutorial, yun nyo rin lang din po yan, then yung gamified quizzes. So, ito po yung mga supported files na pwede natin ilagay para sa mga bata. Ito. And mamaya po, turuan ko lang din po kayo kung paano po maglagay ng resources. Napakadali lang po. And we're down to stream. So, yan po. Pag-usapan lang po natin yung stream ng napakasaglit. Bago tayo lumabas po dito sa demonstration account ko or classroom ko para makapag-create na po kayo ng sarili niyo. Okay. So, for the last activity, meron po ako ditong ipopost. Ito po yung isa sa mga pinakamahalagang part na sa stream tab po kasi, dito po makikita lahat ng post nyo po. Simulan ko po doon sa pinaka-old post ko. June 4. Ayan po. Lahat po yan ay prepare ko last June 4 pa po. Okay. Andyan po yung mga post ko pagdating sa classwork. New materials, posted ako ng tanong, then nag-create ako ng survey. So, andito po yung sinasabi ko na compare po doon sa social media na hindi naman designed for education. Pag sila nag-comment, matatabunan po. Unlike po dito, view na po, isang glance na lang po ng mga post nyo. Kung meron kayong post, makikita agad yung recent post nyo, pati sa mga bata. And mano-notify din sila agad-agad. Just in case hindi nila nasundan yung pang-post mo, pwede silang mag-browse ulit kung susundan nila ano yung mga na-miss nilang post. So, yan po. So, napakadali lang po. Yan, konting scroll lang po, nakita agad ng mga bata. Unlike po nung backread sa mga social media, so, mahihirapan po ang mga bata. Next. Dito po, explain ko lang masaglit po yung stream tab. Just in case, gusto nyo pong mag-post ng announcement, pwede po yung gawin dito. Para lang po sa Facebook na nagpo-post lang po kayo ng status nyo. Okay? Then, meron po dito ad na kung saan pwede po kayo mag-attach ng file from Google Drive, file from your computer, link po, then YouTube. So, yan po. Lahat po yan ay pwede yung gamitin. For now, gamitin lang po natin yung pinaka-simple. Text lang po muna tayo. Okay? So, dito magtatanong lang po ako. Kasi, pwede po akong dito mag-type ng hello everyone. So, greetings lang. Pero ngayon, ask lang po ako. Ayan. So, once na okay na po, nagtanong lang po ako, double check lang po natin para hindi po tayo mabash ng mga estudyante po natin na
feeling matalino. So yan po. Sa post po, meron po tayong option. Post, schedule, and save draft. Pag save draft po, pag in case hindi pa po kayo sure kung kailan siya ipopost, save as draft lang po. Pag schedule naman po, alam niyo kung kailan siya ipopost, pero ahead of time, prepare niyo na. So save or schedule niyo lang po. Lagay niyo lang po yung date and time. Tapos po sa post, right away, ngayon po at this moment, makikita niyo po yung post ko. Okay, punta po kayo sa stream tab, then pakisagot po yung tanong ko doon sa announcement. So, yan po. Yan, feel free po na i-share po yung experience nyo about Google Classroom. Nahirapan po ba kayo? Magulo po ba? Tingin nyo po ba mahihirapan yung mga estudyanteng gamitin ito? Share your experience lang po. May part po ba na magulong gamitin? Pagkasagot po nung survey, pagkasagot po nung questions, tingin nyo po ba mahirap? Share your experience lang po. And thank you po, Sir Celso, for the positive feedback. So awesome. Thank you for the new learning. Mabuhay. Thank you po, Sir. Meron pa ako din 3 class comments. Exciting. And excites me for new learning. Thank you po, Sir. Uy, ang dami na po. So makapansin nyo po dito, dun sa post nyo, pwede nyo kamustahan lang naman po dito eh. Tsaka mas malinis po siya kasi isang post, andyan po lahat yung comments ng mga estudyante. Good for collaboration at the same time. Tama po ba? Since in-initiate natin yung collaboration, participation ng mga bata, with a single status lang po, pwede po mag-comment ng mga bata. So just in case may kayo tanong or tingin nyo, may gusto kayo itanong sa mga bata, tanong nyo lang po dyan. Nakakasunod naman po, exciting, enjoyable. Yan. Sana po hindi po kayo nabobore sa akin. Yan. Seryoso po akong tao. Pero, at least, natry ko pong maging masaya. Yung discussion, hindi ko boring. Nakakagutom, pero nako po pa rin nakikinig yan. Thank you very much po, Ma'am Laureen. Yan, pwede naman po kumain. Kung pwede naman po, naka-off naman po yung cam. Pwede po. Ako po, may tubig po dito. Tubig lang. Okay. Ayan po. Weakness po talaga ng Google Classroom ay yung signal. Thank you very much po sa lahat po ng mga nag-feedback. And that's the first part nung demonstration ko pagdating sa Google Classroom. Sana po ay may natutunan po kayo doon sa demonstration kung paano maging estudyante at ako yung naging teacher na. So marami pong kailangan i-explore yan. So napaka-ilang po nung binigay kong time at napaka-limited lang yung experience. Pero once na kayo na po yung naging teacher, mas may explore na po siya. It took me 1 year to explore this one. So ang daming trial and error. So blessing tayo ngayon na ang dami na dyan pwede magturo ng Google Classroom para sa'yo at Tagalog. Yung mga sinusundan ko dati, English eh. So talagang tiyagaan lang pong matutunan yung Google Classroom. Pero ito na naging product ko. So after 1 year, medyo confident na po akong ituro talaga yung Google Classroom. Okay po. O, wag po kayo mag-relieve ng pag meron po kayong comment dyan, bago po tayo magtapos, dito po sa settings tab, sa interface lang po ng teacher, pwede pong i-customize yung sa stream po. Meron po dito sa general, ulitin ko po, sa settings po, baba lang po natin ng konti, meron po tayong general, sa stream tab po, or stream option, meron tayong tatlong pagpipilian. Paliwanag ko lang po yung tatlo. Yung student can post and comment. So binibigyan mo lang po ng privilege yung bata na mag-post doon sa stream tab. Bukod po sa inyo, pwede rin mag-post yung bata. Pwede rin mag-comment. So free yung bata mag-post ng kahit anong gusto niya sa status ng Google Classroom. Yung pangalawa naman po ay student can only comment. Meaning to say, ikaw lang yung may karapatang mag-post doon sa stream tab at ang role lang ng student ay mag-comment. Tulad po ng ginawa nyo kanina. Wala po kayong option doon kanina na mag-post. Ako lang po yung pwedeng mag-post. Kaya po mas organized yung mga post ko po. Kasi wala namang ibang tao or estudyante na pwedeng mag-post lang, kundi ako lang po. Ang role lang po niya ay mag-comment. Ito po yung advisable na option. Pero depende pa rin po sa inyo
kung sa subject nyo, kailangan nyo ng post ng bata, so you can enable anytime naman. Hindi naman to permanent. Meron po kayong time na pwede naman pong piliin nyo to kung kinakailangan po, then ibalik nyo po sa dati. Student can only comment. As yung third option po ay full control ang teacher. Only teacher can post or comment. So walang karapatan si student na mag-comment and mag-post. So full control ang teacher. So nasa inyo po kung ano yung best option para sa inyo. Pero for the meantime, ang best option po talaga ay students can only comment. Open yan for collaboration. Pangit naman kung puro ikaw lang yung nagpo-post doon na all the time, buong school year. Diba? Hindi na makapag-comment yung bata. So once done, click lang po natin yung save. Okay na po. Okay. So yun na po, yung magiging end ng demonstration ko po. Mamaya po, bigyan ko lang po kayo ng 3 minutes po para po makainom, bio break po, tapos pahinga lang po. Then resume po tayo after 3 minutes. Okay lang po ba yun, Sir Van? Parang sir, kahit na 5 minutes siguro na 5 minutes po. Ito, sir. PR break. Ito, pahinga po tayo. Bio break na, sir. Tama, sir.